Shalom mga kaibigan, ako si Rabbi Rich. Ngayon, titingnan natin ang isang malakas na pananaw mula sa 1 Corinto 4 kay 30 at trar. Isinulat ni Pablo na baliwala sa kanya kung paano siya hinahatulan ng hukuman ng tao o maging ang sarili niyang paghatol sa kanyang sarili. Ibinunyag niya na tayong lahat ay may pananagutan sa tatlong magkakaibang hukuman. Atin itong himayin. Ang una ay ang hukuman ng opinyon ng publiko. Para sa maraming tao, ang pinakamahalagang bagay ay kung paano sila nakikita ng iba. Ngunit sinabi ni Pablo na ang damdamin ng hukumang ito ay walang gaanong halaga sa kanya dahil ang opinyon ng tao ay laging nagbabago at hindi nakabase sa katotohanan kundi sa nararamdaman lang. Hindi mo maaaring itayo ang buhay ng pananampalataya sa nagbabagong buhangin ng iniisip ng ibang tao sa iyo. Ang ikalawang hukuman ay ang konsensya na ibinigay sa bawat isa sa atin ng ating may lalang mula nang isilang tayo. Ang tinig sa loob natin na nagpapaalam sa atin ng tama at mali. Bagamat maaari tayong maging bihasa sa pagbabaliwala rito, sinasabi ni Pablo na ang sarili nating pagtatasa sa ating mga kilos ay hindi ang huling hukuman. Kahit wala tayong alam na laban sa ating sarili, hindi ito nangangahulugang inosente na tayo. Bago tayo pumunta sa huling hukuman, gusto kong makarinig mula sa inyo. Alin sa dalawang ito ang pinakamahirap para sa inyong baliwalain? Ang pressure ng iniisip ng iba o ang bigat ng sarili ninyong paghatol sa inyong sarili? Mag-comment lang sa ibaba at pag-usapan natin yan. Ang ikatlo at huling hukuman ay ang luklukan ng paghatol ni Hesukristo. Sinasabi ni Pablo na ito ang tanging hukuman na talagang mahalaga. Tayong lahat, maging ang mga Kristiyano, ay sasagot sa Diyos para sa ating mga gawa. Habang ang mga tao ay tumitingin lang sa panlabas, ang Panginoon ang tunay na sumusuri sa atin at naglalantad ng mga nakatagong motibo ng puso. Kaya naman, itigil na ang pag-aalala sa mga hukuman ng tao at tumuon sa Panginoon. Tayo ay mga katiwala ng mga lihim na katotohanan ng Diyos. At ang pangunahing hinihingi sa isang katiwala ay ang matagpuang tapat. Salamat sa pagsama sa akin sa maikling pag-aaral na ito. Hanggang sa muli, pagpalain kayo at manatiling tapat.